Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes, sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon, araw ng pag-ikot ng ating mga imahen, San Pablo ng Cruz, Mahal na Birhen ng Fatima, Divine Mercy. Siguro kapag ating bibigyan ng parabang pagbabahaginan, itong ginagawa nating pag-ikot na ito at pagdalaw ng mga imahe na ito sa iba't ibang tahanan, sasabihin siguro ng iba, sa totoo lang, ito ang isa sa napakahirap na gawain sa ating parokya. Lalo na kapag ikaw ay naitalaga bilang unit leader. Ibig sabihin, ikaw ang mamamahala sa pag-ikot, sa pagdadala ng mga imahe na ito sa iba't ibang tahanan, at ikaw ang tatanggap ng kung ano-anong mga salita ng ating mga kapatid na nais na dalawin ng mga imahe na ito. At karanasan ng marami sa ating mga leader ang tumanggap talaga ng mga hindi magagandang salita o kung tatanggapin man ang imahen, merong limitasyon. Hindi namin yan madadala sa simbahan. Hindi namin yan madadasalan. Busy kami, walang makakapagdasal nung sunod-sunod na gabi para dyan sa mga imahe na yan. At walang maghahatid dyan sa simbahan para isimba. At madalas, ganoon yung ating na-encounter, di po ba? Madalas, ganoon yung ating naririnig. Pero sa kabila ng lahat, nandyan pa rin yung offer. Okay lang po, kahit hindi nyo madasalan, ang mahalaga, mabisita kayo ng mga imahe na ito. Kung hindi nyo madadala sa simbahan para maisimba kasama kayo, kukunin po namin at kami ang magdadala at maghahatid sa simbahan para maisimba ang mga imahen. Kadalasan, ganoon ang naging pamamaraan ng paghahatid sa mga imahen na ito at ng pagdalaw nila sa iba't ibang tahanan. Isang gawaing napakabigat, napakahirap. Lalo na kapag ikaw na unit leader ay meron ding ibang mga gawain. Kaya nga sa totoo, marami ang tumatanggi para maging unit leader. Kung tatanggapin man ang posisyon, ganoon din, mayroon ding limitasyon, meron ding parabang kondisyon. Kung babalikan natin ang ating unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, napakaganda ng kanyang dasal sa Ama. Ipinapanalangin niya ang mga taga-Epeso sa Ama. At ang laman ng kanyang dasal, nawa maghari sa inyong puso ang diwa ni Kristo. Sapagkat kung maghahari sa inyong mga puso ang diwa ni Kristo, magiging matapat kayo sa pag-ibig. At dahil tapat kayo sa pag-ibig, anumang sitwasyon ang inyong harapin, anumang pagsubok ang dumating sa inyo, anumang gawain ang ipagkaloob sa inyo, gagampanan ninyo ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. At iyon yung malaking pagkakaiba ng mga kapatid na hindi pa ganap na tinatanggap si Kristo sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob kapag may mga pagkakataon na kapag gagawin natin yung ating mga responsibilidad
at makakaharap tayo sa iba't ibang uri ng mga kapatid na hindi handa sa ganitong gawain. Huwag tayong panghinaan ng loob. Bagkus, katulad ng sinasabi ni San Pablo, patuloy nating hingin sa Diyos, sa Ama, na nawa sa bawat sandali ng ating buhay, manahan si Jesus sa ating puso. Ang diwa ni Kristo, ang mga turo, ang mga aral, ang mga mahahalagang salita at gawa ni Jesus. Iyon sana ang makita at maranasan sa ating buhay. Kaya kung gusto nating patuloy na pagnilayan itong unang pagbasa na ito, kung inyong maalaala, itong bahaging ito ng pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso ay isang awit. Kung maalala ninyo, inaawit ito sa ating mga misa, inaawit ito ng ating koro. At sana para ma-repress tayo sa awit na ito, i-request natin yung ating choir, one-man choir, na awitin ito sa operatory. At kung hindi kayo pamilyar, pakinggan ninyong mabuti ang bawat salita na binibigkas, sapagkat ang salita sa awit ay ang kung ano ang nakalagay sa unang pagbasa. At kung pamilyar kayo sa awit at medyo alam niyo yung lyrics, sabayan niyo. Lalo na dun sa bahagi na sinasabi, naway manahan sa ating mga puso ang diwa ni Kristo. Yun yung bahagi na pwede nating gawing dasal sa Ama, na nawa ipagkaloob niya sa atin ang biyaya na sa lahat ng mga sitwasyon na hinaharap natin sa buhay, ang diwa ni Kristo, ang mga turo, ang mga aral, ang mga salita at gawa ni Kristo ang manatili sa ating mga puso, at iyon ang makita at maranasan ng ating kapwa sa atin. Amen.